At bago ko umpisahan ang kwentong ito, muli maraming salamat sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana hindi kayo mauubusan ng swerte. Magsimula na tayo. Mapagpalang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa butihin nating narrator na si Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang JL, Tubong Samar. Ang kwentong ibabahagi ko po, karanasan ko nang nasa edad 20 ako. Anak ako ng mag-asawang Delphine at Cora. JL, umuwi ka na daw sabi ni Inay. Sigaw ni Ate Cheche nun. Ayan na po ate, wait lang po. Tatapusin ko lang po itong nilalaro ko. Sagot ko. Abala kasi ako sa paglalaro ng mga video games na palagi naming nilalaro ng mga barkada ko. Aminado akong naloko ako sa paglalaro. Halos kalimutan ko nang may pamilyang naghihintay sa akin. Sa tuwing pinagsasabihan ako, lagi pa akong galit. O Tichi naman bakit lagi nyo na lang akong ginugulo? Hindi nyo na lang ako pabayaan. Buwisit na sagot ko. Isusumbong talaga kita kay Inay. Alam mo namang kabilin-bilinan niya na huwag tayong magpapagabi, hindi ba? Wika ni Ate Cheche. Naglalaro pa kami ng mga tropa Tsaka saglit lang naman to. Ano pa bang kinakagalit mo? Sige, bahala ka dito. Kapag ako umuwi na, patay ka talaga kay nanay. Kilala mo naman yun, di ba? Oo, ayan na. Talo tuloy. Kakainis ka kasi ate Mga tropa, uwi na ako. Paalam ko sa mga tropa ko na abala pa rin sa paglalaro. Tumayo ako at inis na naglakad. Na hindi ko pinansin ang Ate Cheche ko. Medyo malayo-layo rin ang aming tahanan. Kaya gagabihin talaga kami sa pag-uwi. Kung hindi mo inuuna yung katigasan ng ulo mo, hindi tayo gagabihin ng ganito. Inis na tura ni Ate Cheche. Oo na, ang ingay mo. Alam mo namang nasa daan tayo Paanong hindi ako mabubwisit? Alam mo namang kalayo-layo ng uwian natin tapos may bali-balita na may aswang daw dito sa atin. Huwag kang matakot ate, akong bahala sa'yo. Walang magtatangka sa atin. Masyado ka lang nervyosa. Habang patuloy ako sa pagsasalita, nang makarinig kami ng kaluskos mula sa banilim na parte ng kakahuyan. Walang hangin o kahit anong hayop man lang. Aaminin kong kinakabahan ako nun. Halos hindi ako makalunok ng laway dahil sa tindi ng kaba. Ano yan? Sabi ko kasi sa'yo umuwi tayo ng maaga. Ang kulit mo kasi. Takot na tura ni Ate Cheche. Hayaan mo na ate. Dito ka lang sa likuran ko. Baka mamaya kung anong nilalang lang yan. Kabadong turan ko. Paano tayo uuwi nito? Ano kaya kung bumalik na lang tayo? Tapos magbahatid na lang tayo sa mga tanod? Wag na ate. Akong bahala nga sa'yo. Dito ka lang sa likuran ko. Kahit anong mangyari, dito ka lang sa likuran ko. Matapang pa na sambit ko. Siguraduhin mo lang. Isusumbong talaga kita kay nanay. Halos maiiyak na tura ni ate. Nanlalamig at nanginginig siya nang hawakan ako. Dahan-dahan kaming naglalakad palapit sa may kumakaluskos. Ang tanging liwanag lang namin ay ang malawang flashlight ni Itay. Tagaktak na ang pawis namin ni Ate Cheche sa sobrang kaba. Pikit mata kaming naglakad. Ngunit bigla na lamang lumabas ang isang itim at nakakatakot na nilalang. Napahayaw si Ate Cheche sa sobrang takot. Umangil ng malakas ang nilalang na siyang dahilan ng pagkasindak namin. Korting tao ito. Malaki. May pulang mga mata at halos naglalaway na nakatitig sa amin. Anong nilalang yan?
Hindi ko alam ate. Humawa ka lang sa akin. Pag sinabi kong takbo, tatakbo tayo. Bibilang ako. Ano? Tatakbo tayo? Parang hindi ko yata kaya eh. 1, 2, takbo! Pagbilang ko ng 2, agad kaming kumaripas ng takbo pabalik. Halos hindi kami magkamayaw sa pagtakbo. Hindi na rin namin namamalayan kung sumasayad pa ba ang mga paa namin dahil sa bilis ng aming pagtakbo. Hanggang sa makarating kami sa nakasaradong simbahan. Agad kaming pumasok doon. Hingal na hingal at tagaktak ang pawis. Anong nilalang yun? Ngayon, hindi mo na kita kukutusan. Pag-uwi natin. Lagot ka talaga kay nanay. Galit na wika ni ate. Oo na. Pwede ba wag mo na akong pagalitan? Hindi natin alam kung makakauwi pa ba tayo ngayong gabi. Baka mamaya andyan lang sa labas ang nilalang na yun eh. Basta lagot ka kay nanay bukas. Tsaka hindi tayo uuwi. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Baka andyan pa yung halimaw na yun. Aswang na kaya yung nakikita natin ate kanina? Hindi ko alam. Ang alam ko sobrang nakakatakot talaga siya. Hingal at pagod ang aming naranasan sa mga sandaling iyon. Sa simbahan na lamang kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, isang yugyog ang mga gumigising sa amin. Mga bata, gising. Anong ginagawa nyo dito? Bakit dito kayo natulog? Palaboy ba kayo? Sunod-sunod na tanong ng namamahala sa simbahan. Ate Chi, gising. Ate Chi. Tawag ko sa ate ko. Inaantok pa ako. Pwede ba mamaya na lang? Inis na sambit nito. Mawalang galang na sa inyong dalawa. Simbahan to, hindi to bahay. Hindi kayo pwedeng matulog dito. May misa ngayon. Maraming dadagsang tao para magsimba. Sambit ng namamahala. Pasyensya na po. Nanang, uuwi na po kami. Bakit ba kayo nandito natulog ha? Ano po kasi, may humahabol sa amin. Anong humahabol sa inyo? Masasamang loob ba? Hindi po. Isa po siyang nakakatakot na nilalang. Kita ko ang gulat sa mukha ng namamahala. Muli siyang nagtanong kung saan namin nakita. Sa daan po namin nakita eh. Alam niyo po ba kung anong nilalang po yun? Hindi ko po kasi alam kung anong aswang yun eh. Sa susunod, wag mo na kayong magpapagabi sa daan. Mukhang aswang nga ang nakita niyo kagabi. Aswang? Aswang po ang nakita namin kagabi. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo? Oo, sigurado ako base sa sinabi mo. Sige na, magsiuwi na kayo. Umuwi na nga kami, Sir Casper. Nang muli kaming dumaan kung saan namin nakita ang sinasabing aswang, kumaripas na kami ng takbo, pauwi sa bahay. Nadatnan na namin si inay na nakadungaw sa bintana. Nang makita niya kami, agad siyang lumabas. Mga bata, saan ba kayo nanggaling? Saan kayo nagpunta? Bakit hindi kayo umuwi kagabi? Talagang pinag-aalala ninyo ako. Wika ni inay at galit na galit. Pasyensya na po, Nay. Ang totoo po niyan, kaya hindi po kami nakauwi dahil nakasalubong po namin sa daan ng aswang. Ano ka mo? Aswang? Diyos ko, aswang ang nakita nyo. Mabuti at hindi kayo napahamak. Gulat na tanong ni nanay. Kumaripas po kami ng takbo, Nay, para hindi po kami mahabol. Wika ko na kabado na. Talaga? Umalog ang utak ko nang bigla na lamang akong kutungan sa ulo ni nanay. Ganoon din si ate. Napakamot tuloy kami sa ulo dahil sa sobrang sakit.
Talagang pinagloloko niyo ako. Kitanda-tanda ako, nagagawa niyo pa rin akong paglolokohin. Galit na wika ni nanay. Nay, hindi po namin kayo pinagloloko. Nagsasabi po kami ng totoo. Bakit po ba ayaw niyong maniwala? Pangangatuwiran ko. Ilang beses niyo nang sinabi sa akin yan, kaya hindi niyo ako masisisi kung hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi niyo. Galit pa ring sambit ni inay. Si nanay bakit ayaw maniwala? Alam niyo naman pong umuwi kami kahit abutin kami ng gabi. Ngayon lang po talaga nagkataon na nakita namin ang aswang. Ang mabuti pa pumasok na kayo sa loob. Ang baho-baho niyo na. Amoy panos na laway kayong dalawa. Kamot ulo kaming pumasok sa loob ng bahay. Kanya-kanya kaming kilos. Maya-maya ay naligo na ako dahil siguradong ipapalinis na naman ni inay sa akin ang bakuran. Si Ate Cheche naman, pagkatapos siyang maligo, magluluto at maglalaba siya. Magsikain muna kayo. Ay, salamat. Mabuti naman kakain na. Cheche, mamaya wag mong papayagang lumabas ang ugok na ito ha. Bili ni inay kay ate. Sige po, nay. Tipid na sagot naman ni ate. Mamaya aalis ako. Baka umagahin ako ng uwi dahil ibebenta namin sa isla ang mga paninda. Maiiwan po kami ni ate, nay. Kung ganoon, sino po ang kasama namin dito? Kunot noong tanong ko. Kayong dalawa lang. Huwag mong sabihin sa akin na naduduwag ka na ngayon. Kung ganun po, wala kaming kasama dito ni ate. Kung isama niyo na lang po kaming dalawa, nay. Hindi pwede. Saan kayo matutulog doon? Alam niyo namang siksikan din ang tao doon. Tura ni inay. Wala akong magawa kundi ang tumango na lang. Nag-aalala ako na baka matagpuan kami ng nilalang na nakita namin noong gabi. Narinig mo naman si inay, huwag kang aalis ha. Alam mo naman yung nangyari sa atin kagabi, di ba? Oo ate, hindi ako aalis. Ayaw ko nang maulit yung nangyari kagabi. Dapat lang, hindi ka na ako mapahamak dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Galit na tura ni ate. O, na paano kayo? Nasa pagkainan kayong dalawa. Huwag kayong magtalo. Inis na tura ni inay. Pasensya na po, nay. Hindi na lamang ako kumibo nang sa ganon, matigil na ang bangayan namin ni ate. Pagkatapos naming kumain, kanya-kanya na kaming toka sa mga gawaing bahay. Ako sa bakuran at si Ate Che naman sa loob ng bahay. Habang abala ako sa pagwawali sa aming likod bahay, nang may isang matandang babae akong nakita na nakatayo sa may malaking puno. Nakatitig lang ito sa akin na dahilan ng pagkaramdam ko ng kakaibang kilabot sa aking buong katawan. Dahil dito, mabilis kong tinapos ang aking pagwawalis. Pagkatapos pumasok na ako sa loob ng bahay. Oh, anong nangyari sa'yo? Para ka namang nakakita ng multo. Kunot noong tanong ng aking ina. Hindi po, nay. Nakakita lang po ako ng aso. Pagsisinungaling ko. Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang sasabihin nang tumakbo ako patungo sa kwarto ni ate. Naabala sa kanyang pagbabasa ng paborito niyang pocketbook. Ate Chi. Bakit? Nakita ko ang aswang. Nakilala ko siya. Sambit ko. Ano? Nakilala mo siya? Paano? Gulat na tanong ni ate. Isa siyang matandang babae, ate. Habang nagwawalis ako kanina, hindi ko sinasadyang makita ang isang matandang babae na nakatayo malapit sa may malaking puno doon, dyan sa likod ng bahay. Tapos nakita ko ang pag-iba ng kanyang mga mata. Pagkukwento ko. Diyos ko,
Mukhang punteriya niya talaga tayo. Ikaw kasi, dahil dyan sa katigasan ng ulo mo, mapapahamak pa tayo. Inis at takot na tura ni ate. Huwag na tayong magsisihan ate. Nandito na ito. Ang gawin na lang natin ay kung paano natin makukumbinsi si inay na sumama tayo. Hindi natin makukumbinsi si inay, JL. Ang mabuti pa, maghanda tayo ng mga pangontra laban sa aswang na yun. Wika ni ate. Tumango ako. Pinagplanuhan na nga namin ang gagawin sa mga sandaling umalis na si inay. Habang maaga pa, bumili na ako ng asin at bawang sa tindahan. Nagtataka man ang aking ina. Hindi na niya inusisa pa kung bakit ang dami kong dalang asin at bawang. Dumiretso ako sa kusina para itali ang bawang at isabit sa may pintuan. Nang sumabit na nga ang hapon, umalis na rin si inay. Kaya naman nagtulong kami ni Ate Che para sabuyan ang buong kabahayan ng asin. Pati na rin sa bakuran ay nagsaboy na rin kami. Pagkatapos nagsunog kami ng basura na aking winalisan. Maganda na tayo. Kung aatake siya ngayong gabi, nasa delikado tayong sitwasyon. Wala tayong ibang sasandalan kundi ang mga sarili natin. May Diyos naman po ate. Hindi niya po tayo pababayaan. Halika na. Mamaya nasa paligid lang ang aswang na yun eh. Pumasok na nga kami sa loob. Kinadena namin ang pinto sa harap at sa may kusina. Pagkatapos, isinara na rin namin ang mga bintana. Malapit nang dumilim, siguradong nariyan lang siya sa paligid. Naghihintay ng oras para tayo'y salakayin. Kahit anong mangyari ate, hindi ko hayaang masaktan ka ng halimaw na iyon. Sana patawarin mo ko ate, nang dahil sa akin, nalagay sa panganib ang buhay mo. Sambit ko. Huwag mo nang isipin iyon. Walang mapapahamak sa atin. Ipinapangako ko yan sa'yo. Noong sumapit na ang gabi, sinigurado naming nakakandadong mabuti ang pinto at lahat ng bintana. Ate Che, papasok na ako sa kwarto. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Sige, siguraduhin mo rin na nakasara ang bintana ng kwarto mo. Tura naman ni ate. Tumango na lamang ako. Pagkatapos pumasok na ako sa aking silid tulugan. Habang lumalalim ang gabi, narinig ko na ang kakaibang angil ng isang nilalang na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Mabilis akong bumangon at agad dinungo ang ate ko sa kanyang kwarto. Ate Chi, gising ka pa ba? Wait, oo. Huwag ka masyadong maingay. Maririnig tayo. Mabilis niya akong pinagbuksan ng pinto. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng malakas na pagkalabog sa bubungan. Mukhang gusto niya tayong biktimahin. Kumuha ka ng maaari nating banlaban. Ako na ang sisilip dito sa sewang. Utos ni ate. Agad ko iyong sinunod. Kinuha ako ang itak at isang garapong asin at nagbulsa na rin ako ng bawang. Pagkatapos, bumalik na ako sa kinaroroonan ni Ate Cheche na noon ay nakasilip sa maliit na sewang. Ate, isuot mo ito para may pangproteksyon ka sakaling makapasok siya rito. Turan ko. Ayun siya, nagtatangkang papasok na. Napakadelikado. Sana ay hindi umuwi si inay ngayong gabi. Nag-aalalang sambit ni ate. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong tumindi ang kaba na aming nararamdaman. Lalo na nang biglang tumahimik ang paligid. Ang inakala namin ay napagod na ang aswang dahil kahit anong gawin niya ay hindi siya makapasok. Mukhang wala na siya
Ang mabuti pa, matulog na tayo. Papasok na sana ako sa aking silid nang marinig namin ang boses ni inay na tumatawag sa amin. Anak, pagbuksan niyo ang nanay. Tura nito. Nagkatinginan kami ni Ate Che at baka sa mukha namin ang pag-aalala na umuwi nga ito. Kaya wala na kaming sinayang na oras. Mabilis naming tinanggal ang kandado ng pinto at agad naming pinagbuksan si inay. Oh, sabi mo na bukas ka pa makakauwi. Ang mabuti pa, pumasok na po kayo. Pag-aaya ni ate. Pumasok na nga si inay. Ngunit ang agad kong napansin, ang kakaibang pagtitig niya sa amin. Kaya mabilis kong hinawakan si Ate Che na ikinataka niya. Ate Che, hindi yan si inay. Bulong ko. Dahil sa sinabi ko nakaramdam ng takot si ate. O mga anak ko, tila natahimik kayo. May problema ba? Tanong nito. Wala po. Siguro po matutulog na kami. Pakisarado na lang po ang pinto. Kabadong tanong ko. Hindi siya kumibo. Dahil isang malawak na ngiti ang aming nasilayan. Maya-maya pa ay unti-unting tumutuklap ang kanyang balat at naging isang nakakatakot na nilalang. Matalino man ang matsing. Naiisahan rin. Ngayon mabubusog ako. Napasigaw si ate sa pagkasindak. Mabilis kong hinila si ate papunta sa aking kwarto. Pagkatapos ay isanarado ko iyon. Maya-maya pa ay bigla na lamang kumalabog ang pinto. Sa sobrang lakas, halos masira na ang pinto. Kaya naman pilit naming hinarangan ng aming mga katawan ng pinto. Anong gagawin natin? Masyado siyang malakas. Nasa tabing upuan ang asin. Kailangan nating lumabas ate. Paano? Alam mong sinisira na nga ng aswang ang pinto na to eh. Basta, dadaan ako sa bintana. Walang nagawa si Ate Che. Nang dumaan nga ako sa bintana. Kahit na mahirap at medyo mataas, ay kailangan. Pagkababa ko, dahan-dahan akong tumungo sa harap ng bahay kung saan bukas ang pinto. Dahan-dahan kong binuksan iyon. Pagkatapos pumasok na ako sa loob. Dinig ko pa rin ang ate ko na sumisigaw. Kaya naman mabilis kong kinuha ang itak at ang asin. Nakapasok na pala ang aswang sa loob. Tumungo ako sa kwarto at tinawag ko ang aswang. Hoy halimaw, ako ang harapin mo. Sigaw ko. Huminto ito sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan iyong tumitingin sa akin. Nanlilisik, naglalaway na nakatitig sa akin. Binuksan ko ang takip ng garapon. Unti-unti na ring lumalapit sa akin ang aswang. Diyan ka lang, huwag kang lalapit, kundi masusunog ka. Nakita kong napangisi ito, kaya naman nakaramdam ako ng takot. Unti-unti pa rin siyang lumalapit, kaya naman napapaatras ako. Hanggang sa sabuyan ko ito ng asin na dahilan ng paghiyaw nito. Kaya naman wala na akong sinayang na panahon. Mabilis kong tinaga ang aswang. Ang akala ko ay ganun lang ito kadaling patayin. Ngunit mali ako. Sa bilis ng pangyayari, hindi ko na malayang sakal-sakal na pala niya ako. Hindi ako makahinga dahil sa higpit ng kanyang pagkakasakal. Pilit akong nagpupumiglas pero parang hindi siya nahihirapan. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Pagkatapos ko sa iyo, isusunod ko ang kapatid mong babae. Hindi mo ako mapapatay. Pati ang ate ko. Sambit ko. Naalala ko namang may nakabulsa pala akong bawang, kaya naman dinukot ko ito sa aking bulsa. At walang kaano-ano ay isinubo ko ito
sa nakabukang bibig ng aswang. Dahil doon ay nagawa niya akong bitawan. Wala na rin akong sinayang na sandali. Mabilis kong dinampot ang itak at itinarak sa dibdib niya na kanyang ikinasawi. Mabilis akong tumakbo patungo sa kwarto ko. Ate, pagbuksan mo ko, wala na ang aswang. Ikaw ba talaga yan? Oo ate. Agad niya akong pinagbuksan at agad ko rin siyang niyakap. Samantalang ang halimaw naman ay unti-unting bumabalik sa dati at gumagapang papalabas. Tapos na ate, wala na siya. Hindi na kami nakatulog ng gabing iyon. Hanggang sa dumating si inay. Nagtataka ito kung bakit ang daming asin na nakakalat sa sahig, pati ang itak, pati na rin mga bawang. Mukhang naglaro kayo rito ano? Tanong ng aking ina. Hindi po nay, tipid kong sagot. Kaagad naming pinaliwanag sa kanya at naniwala naman siya dahil sa mga kaskas ng kuko sa pintuan ng kwarto. Pati ang sewang na nabutas na doon sa bubong. Simula noon ay naniniwala na si nanay sa amin. Si tatay ng mga panahong iyon ay hindi muna nakabalita dahil nagtatrabaho siya sa kabilang bayan. At simula nang mangyari iyon sa amin, Sir Casper, hindi na ako lumalabas pa ng bahay kapag gabi. Palagi ko na lang tinutulungan ang ate at ang nanay. Hanggang dito lang po ang kwentong ito. Muli, maraming salamat sa lahat ng tagapakinig, lalong-lalo na sa butihin nating narrator na si Sir Casper.